take super sleepy. Anong oras na? 2:30 na. Pero parang alam mo yung mental clock or body clock ko parang nasa 8 a.m. pa siya, ganun, or 6 a.m. Kasi kulang naman sa tulog naman so much. Kasi mga 3:30 na tayo natulog kagabi. Anong gagawin ko? Bro, go back to sleep. Uwi na ako mamaya sa apartment. But, we're gonna muna sa isang cafe na niyaya nila. Wala nga akong dala ng kahit na like skincare. Nakalimutan ko pa yung minoxidil ko. So, nakapag-skip ako ng one day. Even yung mga pang-acne ko na skincare, hindi ko nadala. Konti na lang natin. Tapos, doon lang naman tayo. Wala naman tayo kikitain na masyado. Tapos nakakita tayo ng artista, no? Kung kailan naman. O kaya yung agent na kumukuha ng mga, artista. Sayang naman yung chance ko. Paganda na tayo. Ayan, concealer lang sa kagandang, lipstick. Kasi wala talaga akong dala na anything. Kaya napaka-feeling ko kagabi. Nilabas ko talaga yung astronomy 101 ko. Na, ulit yung pagiging astronomy sis. Kasi matabi ang astronomy books dito. Kasi nung teenager talaga ako, sobrang interested ako sa kanya. As in, so may mga Stephen Hawking pa ako, ganyan. And yung mga iba kong libro dito. Napaisip ko, baka hindi ko na siya mabasa. Kasi ang dami ko ng libro na binabasa right now. I think I need to finish up my TBR. Kaya masaya yung kapatid ko ngayon kasi siya nang makakabasa ulit nito. Nag-aaway kami kagawin. Sabi niya, I was about to read that. Sabi ko, mostly focus muna ako dun sa philosophy book na itatapos ko since I'm only like one chapter pa lang natatapos dun, di ba? So, goodbye muna sa kanya. Like a comic book from orbit as it passes the sun. Yan. Isang sentence lang yung kaya dyan. Pero, okay na. At least kumakanta si Ariana. I have to wear this kasi talagang pinilit ni ate ko. Hopefully, we can also work a bit there kasi we're running late din sa editing. So, kailangan kong mag-catch up na a little bit there. So, tingnan niya. Sa kapatid ko. Some book reads. Kung ano yung mga current niyang binabasa. Ayan, Plato the Republic. Oh, kinuha pala niya to. It's in my bookshelf, pero trinif ko to before yung Catch-22. So, maybe she's also interested there. Ito yung binili niya kahapon. Yan. Ooh! Meron din pala siyang ganito. Nice. And then some chess. Taste. May stairs pa kami. Ano ba yan? I think this is my workout for today. Piso nessa areia fina, vejo no mar uma menina, doce Bahia. Vejo dominó na esquina e banguelo sorrindo de alegria. Doce Bahia, no alto da ladeira, aperitivo e piscina, enquanto na ondina tem jacaré e capelinha. No alto da ladeira, aperitivo e piscina, enquanto na ondina tem jacaré e capelinha. Sinto do Abaeté o cheiro do acarajé da Cirá. Doce Bahia, o pivete é o meu filho. Dá troco e fecha o vidro. Doce Bahia, no alto da ladeira. Hello guys, may konting update lang kasi bigla nagkayayaan na mag-dinner. So, after nung sa cafe, we're going to medyo patagay-tay na tayo ng a little bit. Dadali namin kayo sa isa sa mga favorite naming restaurants doon. Kaya kung mapapadpad kayo doon, ayan, it's the right time to try kasi sobrang sarap talaga doon. I love
Filipino food doon. Para mga 6:30 na yata. Syempre, kawawa naman yung mga kapatid ko kasi lagi din sila sa bahay lang. Taong bahay kaming lahat. Hindi kami pinapalabas ng bahay, di ba? Hindi kami pinapalabas ng bahay. Ay, nagaya sila. Gusto nilang umalis pa rin. Hindi, dapat tayo lang. Dapat tayong dalawa lang. Dapat kami dalawa lang ni Emma kasi nagaya siya kumain sa labas. Gusto na din sumama ng dalawang kapatid kasi yun, nabuburyo sila sa bahay. So, syempre, sinama na din namin. Na-skip kasi namin yung Holy Week Hindi kami nakasama sa kanila sa bisita iglesia. So, it's time to make bawi ng a little bit. Kahit yung social battery ko is, mga 3% na lang remaining. Kung mamaya babagsak na lang ako, gusto ko na lang in my hermit bubble na lang. But, I'm pretty excited about the food also. And they're on the way. Tingnan, mineral yung tubig. Ito lang yung o-orderin nyo dito. Sisig. Pansit sotanghon. De, joke lang. De, pero ito yung favorite namin. Yung sisig saka pansit sotanghon na sotanghon. Sotanghon, no. Baka magkamali kayo. Wow, it smells so good. Alam mo ba yung sasabi ni Tony Fowler na, daddy love young. Guys, we're finally back home. It's already 9:57. And hinahabol ko na lang siguro, hahabulin ko ngayon yung daily task ko sa Love and Deep Space. Wait lang. Alam nyo ba, may nagpaiyak sa akin kanina today. May nagpaiyak sa akin today. Kasi alala nyo yung clip nung nakaraan, kahapon na vlog natin. Sabi ko sa kapatid ko, dito si sir ko, uy, baka pwede mo kaming gawan ni Caleb na drawing. Kaming dalawa ni Caleb. Pwede mo ba yung drawing sa akin si Caleb? Sa Love and Deep Space, please. Like, gusto ko yung kaming dalawa. Tapos, kanina nasa coffee shop. Tapos sabi ko sa kanya, can you draw Caleb? Sabi niya, oh yeah, do you wanna see the progress? Yung pala, ini-start na niya. Tapos pinakita niya sa akin yung file, yung creation niya. As in, bigla na lang niya binuksan yung file. Tapos nagulat ako, grabe, sobrang layo na niya. As in, naiyak ako agad. As in, ganun talaga. As in, bigla na lang ako naiyak. Kasi sobrang, alam mo yung, hindi mo self-portrait, pero galing lang kasi, nag-drawing talaga niya kami dalawa ni Caleb. Kahit sketch lang muna. Ewan ko, natouch ako kasi, may tumatawag sa akin si Zane. Wait lang. I'm certain my black tie is at your place. Tapos pinakita niya sa akin yung drawing niya, tapos sobrang, basta, pakita ko sige, pagtapos na, pero grabe, sobrang sweet and sobrang effort kasi, shock talaga ako, and I was like, that was so sweet. Ayun, yung isa naman nagpaiyak sa akin today. Tuwa naman so much. Anyways, today's food was really good. Also, ang daming spontaneous trip kasi tagal ko na din nakakabanding ang aking mga sister-kakas. Kaya sinumahan ko na din. Sayang naman din kasi opportunity to actually band. Kaya, I think I wanna read some books actually. Also, I appreciate your comments and support sa ating daily vlogs. And nakakatawa kasi may mga comments din na, alam mo yung about sa book reviews ko, yung talagang nagkakaroon ng conversation about some things. And I appreciate yung may mga nakaka-appreciate on how I interpret some things. Kasi feel ko minsan parang mamaya feeler lang ako na
hindi pala tama yung sinasabi ko, ganyan. But I do appreciate yung mga nagko-comment palagi, and thank you so much. Also, I'm trying to pick my next read. Hindi ko lang alam kung anong trip ko tonight. I might have to go with Zola, kasi parang medyo ito yung pinaka-lean towards ako kay Zola, kasi sobrang curious talaga ako dito sa book niya. I think this is only around, actually 194 pala siya, medyo mahaba siya ng onte. But I'm not really sure what this is about. Ito pala nakikita ko na Therese, your queen, is trapped in a loveless marriage to her sickly cousin, Camille. Ayun pa lang yung nakikita ko ngayon. Like to be a surprise. Let's start 9:34 p.m. It's 11:46. Natatawa ako kasi talagang pinush through ko talaga at up until 50 page. Talagang determined to succeed tayo today. And I think I can safely say so far, Emile Zola is probably gonna be on my top authors list kasi grabe ang writing niya naman so much. I think I already like this better so far than Nana kasi Nana is very dense. Hindi naman siya super like pangit, pero in terms ng writing lang, I really like how he expresses desires, passions, and worldly pleasures dito sa book na to kasi hindi siya flowery eh. Yun yung hinahanap ko sa isang classic na hindi lang for the sake of flowery words or masabi lang na parang poetic ganyan. I really like how he actually uses this talent na kaya niyang mag-describe ng something na hindi literal, na hindi siya masyadong nag-e-effort na altamong try hard ipa-poetic yung words. I'm so excited kung anong mangyayari sa libro na to kasi we all know na once you've given to your desire, once na nagpag-carried away ka na sa, sabihin natin sa sinasabi ng kalamnan mo, ganyan. Hindi mo na kasi alam kung anong, where it will take you eh. Ang ganda talaga ng paano niya i-portray yung ganun, yung parang nagpapadala ka sa isang desire na parang domino effect na siya,
na hindi mo na mapigilan. So, once na trinay mo na, kumbaga, lalo pag natural sa'yo na magpa-give in sa mga desires mo easily, if you don't have the self-discipline and feel mo agad boring life kapag nag-settle ka lang sa comfortable na life, sa, alam mo yung following the rules, ganyan. So, may mga ganito talagang tao. Kaya nga may mga cheater, diba? May mga notorious cheater, may mga talagang mga affairs, ganyan. Kasi may mga tao talaga na nagpapa-give in lang sa desire nila kahit wala silang moral. And there's a lot of times dito sa book that even like yung mga main characters na nagkakaroon ng affair, they're so bold na kahit nasa iisang room or nasa iisang house, sa baba lang, nasa downstairs lang yung tao na hindi sila pwedeng mahuli. Ginagawa pa din nila yung mga pleasures nila. And I'm 50 pages in out of 200. So, I think that's like, what, 20%? And isa din sa mga interesting idea dito is yung main character natin, si Therese. Feel niya, napigilan yung desires na, yung passions niya sa inside her. Kasi she was forced to marry her cousin, Camille, kasi kinupkup siya ni Madame Raquin. Parang ginawa na lang siyang bantay, another bantay dun sa anak niya. Kasi si Camille is a very sickly child. Akala niya magiging kakampi niya lang niya si Therese when it comes to binabantayan si Camille. Kasi nga sobrang spoiled nun. Spoiled not in a rich term, kasi hindi sila mayaman. Pero spoiled na parang ginagawa niya, binabantayan niya. Tapos binibigay naman niya yung best niya para ibigay yung mga gusto ng anak niya kahit sobrang nahihirapan na sila, ganyan. Therese is not a kind of girl that yung ina-expect nila na ginagawa niya, which is lagi na lang siyang shut up, ganyan, lagi na siya sumusunod. And they don't even console her with their decisions na mag-move in sa Paris, ganyan. I think she's a woman that just desires more, very ambitious. Ang tagal na na-suppress yung passions niya for herself, na kinmikim niya kasi hindi lang niya malabas or hindi siya makapalag sa dalawa, si Camille saka si Madame Raquin, kasi nga kinupkup siya eh. Nagkaroon siya ng chance to give in to her desire, and the moment na binigyan siya ng opportunity or ng chance, sobrang nag-dive in na siya and sobrang naging bold na siya. Almost like she did a 180 sa sarili niyang character. And then that's probably what happens when you give in to your desire at least once, na pag once na nagawa mo na talaga siya, there's no going back unless you have self-discipline and you know when to stop. And her lover, which is si Laurent, is actually Camille's friend. So magtropa sila, best friends na nga sila, and even like yung nanay ni Camille, very close, kumbaga close family friend na siya, si Laurent. Wala talaga silang pake. Although si Therese sabi dito sa narrator na may nafe-feel guilty naman siya at times, na hindi naman siya kasing lala ni Laurent, na parang wala talaga siyang pakialam. Natitik yung tatlo niyang pleasures, which is yung sa nanay, yung motherly na care, na pagkain, welcome, ganyan. And then yung friendship kay Camille. And then yung parang hindi siya naboboard, ganyan. Kasi hindi din siya mayaman eh. So parang ano bang gagawin niya sa time niya kung hindi makipag-usap lang din sa kaibigan niya. And then yung last is yung sexual desire. So nafulfill yun ni Therese, yung mga passions niya, ganyan. Laurent is very lazy, greedy, and selfish person. Anyways, that's my thoughts. Sorry na sobrang nag-ramble ako kasi baka makalimutan ko, and it's just so far, I'm really enjoying it. I'm gonna sleep. It's been a few hours and kulang din ako sa tulog actually kagabi. So, let's sleep. Thank you so much for watching. I do appreciate all your guys' supports every day. Thank you so much for commenting every day. As in, sobrang my heart is full, as in sobrang, kung alam niyo na kung gaano nakaka-help yun sa akin, and kung paano na push through yung daily vlogs natin just because of your support. And thank you for always liking, commenting. It means a lot. So, thank you so much, and I hope you had a happy Easter, and I'll see you guys tomorrow with another vlog. Goodbye! I've loved you from the moment I laid my eyes on you. You have bewitched my body and soul.